Welcome Sparta! Today is itatakal natin kung paano ko nga ba na-transform yung body ko nung pandemic na ganyan to this. Isa rin ako sa mga nagkakaroon ng problema na hindi ko alam kung paano ko sisimulan mag-workout. Naalala ko pa dati na addict ako sa video game which is yung Call of Duty. And inaabot na talaga ako ng madaling araw doon. Imagine, okay? 2 hours lang tulog ko, 3 hours lang tulog ko. And lagi lang ako nakaupo, lagi lang ako nakatutok sa cellphone ko. Kasi naglalaro ako ng Call of Duty. And kain, laro, kain, laro, kain, laro, kain, laro lang ang routine ko. So basically, wala akong ginagawa na any form of exercise. Kahit nga paglakad, hindi ako naglalakad. Tinatamad na rin ako maglakad. And talagang literal tumaba ako nun. And yun din yung mga araw na na-addict ako sa pag-inom ng mga alcohol and sa mga junk foods and sa mga processed food. And yung mind ko is sobrang hindi siya clear. Sobrang gulo ng mind ko noon kasi puro magugulo rin yung kinakain ko. Mga wala ring sense and hindi rin quality yung mga kinakain ko. So hindi rin quality yung tumatakbo sa isip ko. And one time, tumingin lang ako sa salamin and nagulat ako na, ala, anong nangyari sa katawan ko? Ba't ang laki ng tiyan ko? Bakit ganito yung tiyan ko? And doon ay pumunta yung mga insecurities ko, na parang lagi ko na sinasabi sa sarili ko, okay, bukas mag-workout na ako. Pero kinabukasan, yun ulit sabihin ko, okay, bukas talaga mag-workout na ako. Okay, bukas talaga mag-workout na ako hanggang wala na nangyari. Umabot yun ng almost 1 year na puro ganun at wala akong action at na sobrang perfectionist ko. Na sobrang perfectionist ko, wala na akong nasimulan. Na sobrang perfectionist ko, hindi na ako nakapag-show up. At dumating ulit yung araw na may nakita akong jumping rope sa bahay namin. And doon ako nagsimula. Lagi akong hapon nag-jumping rope. And feel ko yung pawis ko dahil sa sobrang taba ko, parang asim ng pawis ko. Feel ko ang lakit-lakit ng katawan ko tignan kasi ang taba-taba ko. And yung pawis ko is parang ang dami. And naging consistent naman siya naging consistent yung pag-jumping rope ko na umabot ako ng 3 months and nag-drop yung weight ko. Okay, dumit man yung chan ko pero nag-drop din yung weight ko pero hindi ganun ka-impressive yung naging transformation ko nun. Hanggang yung brother ko is bumili ng set ng dumbbells and then barbell. And gumawa yung father namin ng lagay ng barbell. And doon kami nagsimula lahat. Imagine, dati naalala ko, 5 kg, dalawang plates, 3 reps lang ang kaya ko. Imagine mo, akala ko dati is napakalakas ko, napaka-strong ko, lahat kaya kong buhatin. Pero nung nag-bench press ako, literal, tig 5 plates lang at 5 kg lang yun. Pero 2 or 3 reps lang nagawa ko. Tapos meron pa siyang, sabay iniispat pa ako ng brother ko doon. So talagang hindi ko alam. And talagang nagulat ako na okay, ganito na pala talaga ako kahina. Ganito na pala ako kung walang ka-activity na ginagawa. And hanggang tinigil ko yung paglalaro ko. Inunti-unti ko. Binigyan ko ng process. Step by step. Hindi ko binigla. Dati kung naglalaro ko ng 11 to 12 hours, ginawa kong 8 hours. Nung nagawa kong 8 hours, ginawa kong 7 hours. Nung ginawa kong 7 hours, ginawa kong 5 hours. Hanggang ngayon, hindi na ako naglalaro or wala na akong nilalaro na Call of Duty. And nakafocus lang ako sa pag-sculpt ng katawan ko. Nakafocus lang ako sa goal ko na mas maging better person every single day. And ngayon, nagkaroon ako ng pagkakataon para ituro rin yung mga nalaman ko at experience ko sa pamamagitan ng Spartan Method. Kaya kung interested ka kung ano yung Spartan Method at parang hindi ka na rin mahirapan gumawa ng action, isi-click mo lang yung link ko dyan sa description. And unang-unang gym membership namin ng brother ko is nashock ako. Nagulat ako kasi ang daming tao. Nagulat ako, ang daming equipment, hindi ko alam kung paano ko sisimulan. And nagkaroon ulit ako ng insecurities. Kasi skinny fat ako nun. Ang payat-payat ko pero malaki yung tiyan ko at wala akong kamuscle-muscle. And dumating rin ako sa point ko na naging ego lifter ako. Ego lifter to the point na sobrang wrong form ako pero tinutuloy ko pa rin.
Pero yun, buti na lang talaga hindi ako na-injury sa mga ginawa kong yun. And wala akong klaseng research na ginawa, naasa lang ako sa brother ko. Kung ano yung routine niya, rin din yung ginagawa ko. And one time, lumipat kami ng gym and doon na talaga ako nagseryoso, doon na talaga ako gumawa ng research, doon na talaga ako gumawa ng action para may magbago sa sarili ko. Kasi alam ko sa sarili ko na kung walang magbabago sa action ko, walang magbabago sa katawan ko and sa mentally ko. Nagsimula rin ako mag-meditate, nagsimula rin ako mag-journal, and bumalik ako sa paggawa ng mga content. And pinipilit ko and gumagawa ako ng way para makapagbasa ng mga libro na dati ayaw ko magbasa ng libro. Pero ngayon mahilig na ako mangolekta ng mga self-improvement na libro. And of course, mahilig na rin ako magbasa ngayon and makinig ng mga self-improvement and yung mga quality podcast. Hindi yung puro nakakatawa lang. Ang pinapanood ko every nag-workout ako is more on podcast na. And nung in-implement ko yung mga yon, nagkaroon ako ng significant results and mas naging mabilis yung proseso ko. So kung ibabalik ko yung sarili ko sa dati, ang babaguhin ko sa sarili ko is yung ego lifting, research, proper recovery, and yung proper diet. Kasi ang kala ko dati, kayang-kaya ko i-outwork ang bad diet. Pero in reality, hindi ko pala talaga siya ma-outwork. Kasi imagine mo, kumain ka lang ng 5 burger, magkano, ilang calories na yun. Sabay, ang ibaburn mo doon, isang oras, mga 300 calories lang ang maburn mo. So, ganun siya tumatakbo. So, hindi mo talaga ma-outwork ang bad diet. Kaya tatandaan nyo lagi, walang magbabago sa sarili nyo kung hindi kayo gagawa ng action. See you sa loob ng Spartan Club.